Amen. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin, sa ating pong mga kasama sa kani-kanilang mga tahanan. Welcome po sa ating gawain ng ating pong midweek prayer meeting. Ngayon po ay September 2, 2020. Yung atin pong pinag-uusapang aklat ng Kolosas o ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay nandito na po tayo sa bahagi ng verse 11 hanggang 14. So chapter 1 pa lang po tayo ng Colossus verses 11 to 14. So babasahin ko po. Sabi po rito sa 11, idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Sa 12, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sa 13, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. At sa 14, lastly, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay. So, dito po sa 11, no, sa umpisa pa lang, nakalagay na po rito agad, idinadalangin din naming patatagin niya kayo, no, sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan. Yun po ritong patatagin niya. It refers to God, no? Idinadalangin po ni Apostol Pablo na ang mga taga-Kolosas ay patatagin niya, no, sa pamamagitan po ng kanyang dakilang kapangyarihan. So, yun pong katatagan, no, ng isang Kristiyano o nung simbahan sa Colosas ay hindi po galing po sa kanila mismo, kundi yun po ay galing po sa Diyos. Yun po ay sabi rito sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Yung kanya is refers to God, no, na ibig sabihin yung kapangyarihan ng Diyos ay i-release sa mga taga-Kolosas upang maging matatag ang mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yun pong kapangyarihan ng Diyos nung binuhay ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, yung power po nun, no, the power which raised Jesus Christ from the dead is the same power for the church in Colossae. Sabi, yung mga obedient Christian ay marireceive nila yung kapangyarihan ng Diyos na upang sila ay maging matatag. Alam niyo po, nung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, ang bumuhay po, no, sa Panginoong Hesus, nung siya po ay namatay sa krus, ay ang kapangyarihan po ng Diyos Ama. So yung kapangyarihan po ng Diyos Ama, yun po ang i-release din sa ating mga Kristiyano sa mga simbahan upang maging matatag. Saan sila magiging matatag? Sabi rito, upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng mga bagay. Dahil sa panahon po dito, no, ng mga nang sinusulat ito, again, paulit-ulit ko sasabihin na sila po ay nasa ilalim ng persecution. Sila po ay pinag-uusig. Kaya sabi, dapat kayo'y maging matatag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi po rito sa Efeso, chapter 17, verse 20, no? Efeso, chapter 1, 17 to 20, babasahin ko po. Sabi po rito, idinadalangin ko, ito po si Apostol Pablo rin po ang sumulat ito sa mga taga-Efeso. In the same manner, ganito rin po yung sinabi niya sa Efeso, kahalintulad, no, o similar to Colossus. Sabi po rito, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Sabi po rito sa 19, at kung paano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo
at nag-upo sa kanya sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Sabi, in the same power na tinanggap ng Panginoong Hesus upang siya ay mabuhay na mag-uli, no, ay parehong power din ang ibinigay ng Diyos sa mga hentil, sa mga nananampalataya sa Kanya, upang, sabi rito, upang umupo sa Kanyang kaharian doon sa kalangitan, upang umupo ang mga Kristiyanong ito, ang mga nananampalatayang ito, sa Kanyang kaharian. Upang, sabi, matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay unto all patience and long-suffering with joyfulness. No? So, yung pong tinitiis, yung pong na-experience ng mga hentil, no? Yung pong mga Kristiyano, ay na sa ilalim po ng persecution sa panahong ito, nang sinulat po ni Apostol Pablo ang Colosas, ay sabi, may pagtitiis, sabi rito, na mayroong kasiyahan. Okay? So, as we increase from the wisdom of God spiritually, no, dalawang klase po yung ating karunungan. Sabi po sa English, yung knowledge of man and wisdom of God. So dito po, yung karunungan po na sinasabi dito, yung binasa natin kanina, ayun po ay karunungan ng Diyos. No? Spiritually po ang pinag-uusapan natin. Dahil po ang spiritual wisdom of God ay nagpo-produce po ito ng pagtsatsaga o patience. Okay? At sa patience, ito po ay nagpo-produce ng endurance o not to give up. No? Para po hindi sumuko ang isang mananampalataya sa kanyang pinagdadaan ng hirap. No? Kahit naman po sa panahon natin ngayon, no? Sa panahon po natin ngayon itong mga modern age na tinatawag natin, no? Ay meron pa rin po tayong mga paghihirap na nararanasan na kung saan nagiging obstruction o nagiging sagabal o parang nagiging nahihila ka para ikaw ay huwag magpatuloy. Pero kung ikaw ay merong spiritually God's wisdom, ikaw po ay nagpakapag-produce, ang Diyos po ay nagpinoproduce sa puso mo ang isang pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga po ay nagbubunga ng endurance, o yung parang endurance po is yung not to give up, yung hindi ka susuko sa iyong pinagdadaanan, sa iyong mga mahirap dito po sa ibabaw ng lupa, at ikaw ay pinalalakas upang lalong matiis mo ang mahabang paghihirap sa mundong ito. So, hindi po nangako ang Diyos na pag ikaw ay nasa Kanya, ay wala ka ng paghihirap, kundi kasiyahan. So, ang kasiyahan po na pinag-uusapan dito, o kaligayahan, o joyfulness, is spiritual joy. No? Dahil sa mundo pong ito pong ating katawan, ito po ay sasakyan lamang o vehicle na kung saan, anytime, ito po ay nasisiraan at dadating po ang panahon, ito po ay mawawala. Pero yung parte pong spiritual, as a Christian, ikaw ay spiritually living, no? Kahit nandito ka pa lang po sa ibabaw ng mundo, spiritual life na po agad ang iyong nararanasan. Kaya, yung mga paghihirap po sa ibabaw ng mundo ay hindi po yun big deal para sa iyo, dahil tunay po na merong mga pagsubok at mahirap na pagdadaanan ng bawat Kristiyano, no? Sabi nga dito na kung saan ang iyong patience ay produce endurance or not to give up in difficulties in this life, as we are strengthened in the area of long suffering. To be long suffering produces patience in our relationship, not only others but also in Christ, no, in God. No, hindi lang tayo basta nagkakaroon ng matyagang pagrelasyon sa ating kapwa, kundi patuloy, no, tayong nagkakaroon ng pagtsatsaga sa pagrerelasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So mga kapatid, pinagtsatsagaan ba ang paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Binibigyan ka ng mahabang patience upang maranasan mo ang kaligayahan o long suffering with joyfulness sa ibabaw ng mundong ito. Isabihin, habang ikaw ay naglilingkod, may kasiyahan ka sa paglilingkod. Kaya po ang isang Kristiyano ay tumatalikod at umaatras sa kanyang paglilingkod o sa kanyang ministeryo ay dahil po sa kanyang mabigat na pinagdadaanan at hindi na siya pa nagpapatuloy. Ganun po talaga ang isang buhay ng bawat Kristiyano. Sila po ay nakakaranas ng mga
iba't ibang uri ng pagsubok. Pero once na we grow spiritually, sabi po rito sa ating pong pinag-aaralan, we not only increase in patience and long-suffering, but we also grow in joyfulness. So dapat po, bilang isang Kristiyano o anak ng Diyos ay naglilingkod po tayo ng may kagalakan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. No, si Apostol Pablo po, na siya po ay nasa kabila ng mga paghihirap, sigurado na siya ay hindi na makakalaya sa kanyang bilangguan. No, pagka po siya natapos na po yung kanyang sentence doon sa loob ng bilangguan, siya po ay hindi na po lalaya, puputulan na po siya ng ulo. Pero sa kabila po ng kanyang pinagdadaanan, pinapayuhan niya ang sinusulatan niya sa Filipos na sinasabi niya, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, sabi niya rin sa sulat niya, magala kayong lagi. So, hindi po dahilan ang ating mga pinagdadaanan o hirap o mga pagsubok sa buhay upang tayo po, mga Kristiyano o anak ng Diyos ay tumalikod o manghina, no? O umatras sa ating ministeryo. Yung mga taong hindi gumi-give up o yung mga taong hindi sumusuko sa kanyang pinagdadaanan at nagtitiis at hinaharap ang kahirapan sa buhay ng pagsubok ng may kasiyahan ay pinagpapala po ng ating Panginoon. A distinctive mark of a Christian is the joy he can experience even in long suffering. So nakikita daw po ang isang Kristiyano, ang basehan ng isang tunay na Kristiyano ay nakikita ang kanyang kagalakan, ang kanyang kasiyahan mula sa kanyang puso spiritually sa kabila na siya ay may pinagdadaanan. So mga kapatid, yung pong mga sulat ni Apostol Pablo, yung mga sulat po ni Pablo sa Colosas, sa Filipos, sa Thessalonia, sa Galatia at kung saan man, no? Ay yun po ay kanyang personal experience. Parang nang magawa po doon sa kanyang mga letter is nagte-testify, no? Nagte-testimony lang po siya kung ano yung kanyang pinagdadaanan o kanyang mga nararanasan. Na sa kabila na siya ay napagod, nahihirapan, nagutom, siya po ay binilanggo at sa kahuli-ulihan ng kanyang buhay, siya po ay puputulan ng ulo bilang maling paratang sa kanya na siya ay erehe at siya ay pilibustero. Yung erehe po is against the church and against the government. No, kung tutuusin, hindi naman siya talaga against the church and against the government. Bagkos, pinagdidiinan niya pa na lalong masigasig kayo, no, na maglingkod sa Diyos, ay siya po ay nakaranas ng mga paghihirap. Pero sa kabila ng mga paghihirap, siya po ay nagsasabi at nagpapayo sa mga taga-Colosas na maging masaya. Doon po sa Gawa chapter 16 verse 25, no? Nang siya po ay hinuli ng mga Romanong sundalo at siya po ay ikinulong o nabilanggo, kasama niya si Silas, alam niyo po ano pong ginawa nila sa loob ng kulungan. Hindi po sila nagmaktol. Ano ba tong paglilingkod na to? Kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka kami nakulong, tsaka gano'n. Samantalang ang kanyang kalagayan sa Romans ay isa po siyang mataas na Romanong sundalo. Pero nang siya po ay naglingkod sa Panginoon, binitawan niya ang pagiging sundalo at siya ay naglingkod sa Panginoong Hesukristo para sa ating Diyos, no? Siya po ay nakulong. Pero ano po ang kanyang reaksyon nang siya po ay nakulong? Sabi, sila ay umawit ng mga awiting makalangit ng mga himno at ano pong sabi, ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Ano pong ginawa sa kanila ng Banal na Espiritu? Sila po ay pinakawalan, sila po ay ginaid, no? Inalalayan sila, itinayo sila, dinala sila doon sa labas ng bayan hanggang sila ay nakalaya, no? So ang magagawa po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu ay tayo po ay pinalalaya kung nakikita po na tayo ay masayang naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay pinalalaya doon sa ating mga pinagdadaanan. Ang resulta po ng ating mainit na paglilingkod at masayang paglilingkod sa Panginoon, ano po, ay hindi po kamatayan, kundi kasayahan o joyfulness, ang sabi po natin sa klase ating kanina. Okay? Dito po sa verse 12, sabi po nito, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sabi po rito, ulitin ko, lagi kayong magpasalamat. In everything, give
thanks. Efeso 5:20, laging magpasalamat sa lahat ng bagay. No? Dahil tayo pong mga hintil ay nakabahagi sa pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos na nabahagi natin? Unang-una, yung buhay na walang hanggan, na lahat ng tao, kahit na po sila ay wala sa Diyos, gusto talaga nila mapunta sa langit. So tayo po ay kabahagi ng pangako ng Diyos na tayo po ay makakamana ng buhay na walang hanggan. At habang buhay pa po tayo, tayo po ay tatanggap ng mga biyaya at pagpapala po sa ibabaw ng mundong ito. Ang sabi po rito sa 2:19 ng Efeso, sabi po rito sa 2:9 ng Efeso, basahin ko, sabi rito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang, hindi ito 19, ayan, sa 19. Sabi rito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos sa kabilang sa kanyang sambahayan. Ulitin ko, sabi po rito sa 2:19 ng Efeso, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sangbahayan. Okay? So, nung tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sabi rito, hindi na tayo mga taga-ibang bayan, kundi mga kababayan, o hindi na tayo mga dayuhan o mga taga-ibang bansa, kundi tayo po ay mga sangbahayan na ng Diyos. Mga kapatid, tayo po as Gentiles, bilang mga hentil, tayo po ay hindi kasama sa pangako ng Diyos. Hindi po tayo kasama sa kaligtasang tatanggapin ng mga tao, no? Nung mga Israelita o mga Hebreo na kasama o mga pinamanahan ng buhay na walang hanggan at pagpapala sa ibabaw ng mundong ito. Pero nung dumating po sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas natin, no? Nagpatawad ng ating mga kasalanan, tayo po ay hindi na tinatawag na dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kasama sa sangbahayan ng Diyos o ng Panginoon. Sabi po sa 1 Peter, basahin ko po rin sa 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 5. Sabi po rito, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Okay? Ano raw yung binigay sa atin? Isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Okay? So, unang-una, tayo po ay bilang mga kabahagi na sambahayan ng Diyos. Ano po yung nangyayari sa atin? Ano po yung ating nakamtan nung tayo po ay nakabahagi sa sangbahayan ng Diyos? Unang-una, meron tayong isang buhay na pag-asa. Kasi marami pong may pag-asa, pero ang kanila pong pag-asa ay patay. Hanggang pag-asa na lang sila. Okay? Tapos, magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan. Perfect. No? Hindi masisira, incorruptible. So, perfect. At hindi kukupas na inihanda ng Diyos para sa atin. Ano yun? Yun pong ating buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng sanglibutan. Sabi rito, sino po ang nag-iingat sa atin? Ang kapangyarihan ng Diyos. Habang hinihintay natin ang kaligtasang nakahanda sa atin hanggang sa katapusan ng panahon. So, mga kapatid, dito pa lang po sa ibabaw ng mundo, buhay pa tayo. Tayo po ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. So, we are all qualified to be God's heirs. Ano po yon? Tayo po ay mga kwalipikadong tagapagmana ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At sa ibabaw ng mundong ito, tayo po ay makakatanggap ng mga pagpapala at biyayang nagmumula sa Panginoon. Okay? Sa 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman
at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Okay, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sabi rito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. No? So, we thank God for saving us by means of His grace. No, mga kapatid, yung biyaya po ng Diyos na napakayaman, no, yung biyaya ng Diyos, yung biyaya po ng Diyos ay isa pong menu na ang kanya pong mga ingredients ay pag-ibig, no, awa, matinding, sobrang walang kapatay na pagmamahal, pagbibigay ng mga biyaya. So ito po i-package na yung kanyang biyaya o yung grace na sinasabi rito. Yun po ay isang regalo sa atin ng Diyos upang tayo ay matanggal doon po sa tinatawag nating kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. No? Ano po sabi sa 28, 19 hanggang 20 ng ating ng Mateo? Sabi, ibinigay na sa kanya, sabi, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at dito sa lupa. No? Ibinigay na sa kanya ang kaharian, ang kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Dahil nga dito, magsiyaon kayo at gawin yung alagad ng lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Sa gayon, ako'y sasain niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, from kadiliman, tayo mga hintil na dati ay mga nasa kadiliman, ay inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil nga po, sa ating matinding pananampalataya at paglilingkod na may kagalakan. Dito po sa 14, sa pamamagitan niya, no? Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. 9:12 ng Hebreo, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, na ating Panginoong Yesus, tayo po ay nakaranas ng kaligtasan. Kailan po tayo nakaranas ng kaligtasan? Nung panahon ng ating Panginoong Yesus na nag-declare na lang lahat ng sa kanya sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Nung tayo po ay nagpahayag ng pananampalataya sa kanyang kamatayan, sabi, yung kanyang dugo na ibinuhos sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa atin ng kapatawaran. Kailan natin naranasan yon? Nung tayo ba ay nagsisi? No. Nung tayo po ay nanampalataya na ang ating Panginoong Yesus ang tagapagligtas at walang sino man sa ibabaw o sa ilalim ng langit o sa ibabaw ng lupa na dapat ay kaligtas ang tao maliban sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Then, tayo po ay nakaranas ng, sabi rito, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi rito, sa pamamagitan niya ni Jesus Christ ay napalaya tayo. Lalaya pa lang ba? Napalaya na. So, past tense na po ito. Lumipas na to. Ibig sabihin, ito po ay nakalaya na. Hindi yung lalaya ka pa lang o lumalaya ka pa lang. Kasi pag lumalaya ka pa lang, future, present. No? So, pag sinabing lalaya is future. So, ito po, past tense. Ibig sabihin, nararanasan na po natin ang kalayaan. No? Sabi rito, sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. So, past tense po yun. Ibig sabihin, napalaya. Ibig sabihin, ini-enjoy na po natin ang ating freedom, ang ating victory, no, ang ating success as a Christian. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, in whom we have redemption, even the forgiveness of our sins. No? So, simula po doon sa kadiliman, nilipat tayo sa kaliwanagan. Simula po doon sa mga tinitiis natin na mga paghihirap, pag po tayo ay merong nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay makakaranas ng kaligayahan o kasiyahan o joyfulness in serving God. No? Kaya po, mga kapatid, ito pong Colossus ay isang inspirasyon sa mga taga-Colossus. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus ay isa po nilang inspirasyon ito upang sila po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon sa kabila na sila ay may pinagdadaanan. Uulitin ko mga kapatid, we increase from the wisdom of God spiritually. Dapat po tayo ay sumagana sa
karunungan ng Diyos upang ito ay magdala sa atin ng pagtsatsaga, at sa pagtsatsaga ay magkaroon po tayo ng endurance o hindi pagsuko sa ating ministeryo sa kabila na tayo ay pinagdadaan ng kapaghihirap at tayo ay pinalalakas sa area o sa pamamagitan po ng ating mga sufferings, at sa sufferings na ito, tayo po ay magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Uulitin ko, a distinctive mark of a Christian is the joy he can experience even in long suffering. Dapat po tayo ay manatili at patuloy na maging masaya, no? O maligaya. Sabi, magalak kayo sa Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo, uulitin ko, magalak kayo. Kaya mga kapatid, hindi po ang paghihirap natin o pinagdadaanan o anumang problema ang magpapatanggal o magtatanggal sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? So, meron pong trabaho ang Diyos na gagawin sa ating mga sumusunod ng kanyang kalooban. At meron din tayong gagawin sa Diyos na sumusunod ng kanyang kalooban. So may trabaho ang Diyos, may trabaho ang tao. So tayo ay mga kamanggagawa lang ng Panginoon. Ang original na mga manggagawa ay ang Panginoon. No, tayo po ay kamanggagawa lang. Kaya pag inutusan ka ng Panginoon, sumunod ka, yung iyong mga pangangailangan, yung iyong mga para sa pamilya, sa iyong kalusugan, bahala ang Diyos doon. No? Tapos yung mga kapatid mo, yung mga kapwa mo, bahala ka doon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So dapat go lang ng go sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoong Hesus para sa ating dakilang Diyos na lumikha ng ating buhay. No? So maraming salamat po. Magandang hapon po muli sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So isang Miyerkules po, luluobin ng Panginoon. Sabi po rito, yung sa chapter 15 po, tingnan natin po kung abutin natin hanggang 20. So 5 verses. Tingnan po natin ito, mga commentaries o mga reflections, no, na mula sa pinag-uusapan nating aklat ng Kolosas. Okay? So, ngayon po ay babahagi po tayo. Tayo po ay dadako sa ating prayer request. Ayan. So, dito po ay may dumating sa ating isang prayer request. No, may kapatid po tayo na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Ayan, ang pamilya pong ito ay tunay po na napapakinabangan natin, no, ang napapakinabangan po ng ating simbahan, at ipapasalamat po tayo ng taos-puso sa pamilya po ng Bulaon family, no, kay Tita Choli, kay Lindsay, kay Kimon, kay Monet, yeah, tapos kay Sean, at binubuo po ng Bulaon family. Si Lindsay po ay nagdiwang ng kaarawan kahapon, September 1, 2020. At siya po ay isasama natin sa ating pananalangin. Ganoon din po yung aking pong kapatid na hanggang ngayon po ay nasa ospital, no, sa Mandaluyong, sa Polymedic. So, inaayos na rin po yung kanyang paglabas at magpapagaling na lang po siya sa bahay ng aking kapatid sa radyo. Sa rancho, sa SS Village. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po ay dumako sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming Ama. Sa oras na to, Panginoon, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na presensya upang kami, O Diyos, ay magpasalamat sa mga nakaraang araw ng aming buhay. Tunay po, Panginoon, ang bawat buhay namin ay nagbumula sa iyo. Sa bawat gising namin, sa bawat umaga, Panginoon, nakakaranas po kami ng isang bago at magandang umaga, bagong kalakasan, at kami po ay naniniwala na sa bawat araw ng aming paggising, sa pagdilat ng aming mata, isa pong pagpapala ang isang buong maghapon na aming matatanggap mula sa iyo. Salamat po. Panginoon, kung nakikita niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming buong pagkatao, anuman po ang mga pagkakamali na aming nararanasan o aming mga nagawa, Panginoon, sa iyong banal na presensya, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung anuman po yung aming mga pagkakasala. Linisin niyo po yung puso namin, linisin niyo po yung aming buong pagkatao upang kami, Panginoon, sa paglamit namin sa inyo ay hindi niyo po kami
matakwil o marinig nyo at makita nyo po kami na kami po, O Diyos, ay patuloy nananampalataya at lumalapit naninikluhod sa iyong banal na presensya. Patawarin nyo po kami, tunay po, Panginoon, na kung kami ay hiwalay sa inyo, wala po kami magagawa. Kaya muli po, O Diyos, linisin nyo po yung puso namin upang kami ay magkaroon ng direktang access sa iyong kapangyarihan. Panginoon, nilalapit po namin sa hapong ito ang iyo pong anak na si Lindsay Bulaon. Panginoon, siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, September 1. Salamat po, Panginoon, kay Lindsay na patuloy na nag-aalaga sa kanyang sangbahayan, kay Tita Choli, Panginoon, na sa kabila po ng kanyang edad ay patuloy pong mainit na naglilingkod. Salamat po kay Lindsay na patuloy niyo pong ginagamit bilang at ang pangalaga ng kanyang sambahayan. Huwag mo po siya pababayaan, ingatan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng mahabang buhay, malakas, mahabang buhay, masaganang buhay, Panginoon. At ang lahat ng pagpapalang ito, O Diyos, ay nagmumula sa iyo sa pamamagitan, Panginoon, ng kanyang mainit na pananampalataya sa iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyong banal na pangalan, muli po kami nagpapasalamat sa pagdiriwang ng iyong anak na si Lindsay Bulaon ng kanyang kaarawan kahapon. Panginoon, ang binubuo po ng Bulaon family, kay Monet, kay Sean, kay Tita Choli, ang binubuo pong ito, Panginoon, patuloy po pong ingatan, samahan sa kanilang buhay sa araw-araw, sa kalagitnaan ng pamilyang ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang mag-manifest, kumilos sa kanila, Panginoon, at ang kapayapaan, pag-ibig, at tunay, Panginoon, na pananampalataya ay maranasan at manatili sa kanilang mga puso. Salamat po sa Bulaon family. Panginoon, nilalapit ko po sa inyo sa oras na to ang iyaming pong kapatid, ang iyo pong anak na si Dodi Burayag, Panginoon, na ngayon ay nakakonfine pa rin sa ospital sa Mandaluyong. Panginoon, naniniwala po kami na hindi po nagde-declare o walang karapatang mag-declare ang isang tao, maging doktor man siya, kung gaano ihahaba ng buhay ng isang taong ikaw ang may lalang. Panginoon, tunay po na ang buhay ng bawat isa, lalo na po kaming mga mananampalataya, ang aming pong kapatid, ang iyo pong anak na si Dodi, ay nakikita nyo po kung gaano siya na mainit na naglilingkod sa iyo, ang nag-iisa po kayo na may hawak ng kanyang buhay. Kayo po ang magsasabi sa kanya at magde-declare sa kanya kung kailan lang siya at hanggang kailan lang siya mabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Ginagamit nyo po yung doktor, ginagamit nyo po, Panginoon, yung ospital, yung mga gamot, at iba't ibang uri ng nakasaksak sa kanyang kamay upang siya ay manatiling umihingat, nabubuhay. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na ito ay instrumento lamang sapagkat kami po ay tumitingin sa inyong walang hanggang kapangyarihan, lalo na po, O Diyos, higit sa iyong magagawa sa aming kapatid na si Dodi Burayag, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan. Naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin ka sa kapatid naming ito. At ito po ay nagbibigay sa amin ng hindi ordinaryong mensahe na ipinararating mo po sa amin sa pamamagitan po ng aming kapatid na pinagdadaanan ng aming kapatid na ito. Ikaw po, O Diyos, ang magbabangon sa kanya, ibabalik mo po sa normal ang kanyang buhay at nangako po siya, Panginoon, sa inyo. Nakikita niyo po ang kanyang puso, si Dodi Burayag, Panginoon, na pag siya ay binuhay mo uli, ay bibigyan mo siya, Panginoon, ng chance, Panginoon, na mabuhay muli, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay gagamitin niya ito, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Kaya, Panginoon, aming Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami sa magagawa mo sa buhay ng aming kapatid. Ganon din po, Panginoon, yung mga pinansyal na pangangailangan niya sa kanyang mga gamot, sa ospital, sa doktor, sa kanyang buhay sa araw-araw, nakakailanganin, si Mel, na kanyang asawa, Panginoon, ay bibigyan mo, O Diyos, ng mga pinansyal na pangangailangan niya upang magamit sa kanyang pagpapagaling sa ospital na iyon. At naniniwala po kami, nagagamit ka rin ng mga tao na magagamit financially, Panginoon, sa mga bills sa kanyang paglabas sa ospital na iyon, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, ngayon pa lang po, O Diyos, nagpapasalamat na po kami sa inyong magagawa sapagkat kami ay naniniwala na pag kami lumapit sa inyo sa anumang paraan, hindi po nyo kami itatakwil o itataboy. Pag kami po ay tumawag, sasagot ka po, Panginoon.
Pag kami po ay humingi, ibibigay niyo po sa amin ang aming mga hinihingi. Kaya naniniwala po kami sa kahilingang ito ay natanggap na po namin ang aming mga kailangan. Salamat po o Diyos. Salamat po muli. Inuulit po namin, Panginoon, mula po sa aming bibig ay ihinihingi po namin ng kagalingan ang iyong anak na si Dodi Burayan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganoon din po sa lahat ng kapatiran ng Marikina Disciples Church, sa aming mga kapatid na ngayon ay kasama namin sa gawaing ito, sa kanilang mga tahanan. Panginoon, anuman po ang pangangailangan ng inyong mga anak, ipagkaloob niyo po ito sa kanila, O Diyos. Kung mayroon po nakakailangan ng kagalingan, anuman po ang uring sakit na ito, O Diyos, hindi na po yung kaya isa-isahin, ikaw po ang mapagpala mong kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, ilapat niyo po sa katawan ng iyong mga anak na ngayon ay nakakaranas ng hindi maganda sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. At naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kayo papayag na makaranas ang iyong mga anak na mga karamdaman o iba't ibang uri ng sakit, bagkos kagalingan at kalakasan ng katawan, kaginawahan sa kanilang katawan ang maranasan sapagkat ikaw ang lumalang ng kanilang mga katawan. Ganon din po kung may pangangailangan sa hanap buhay, financial na pangangailangan, ikaw po ang magkaloob nito, O Diyos, sa iyong mga anak. Sapagkat ikaw ay mayaman, ikaw ang may-ari ng langit at lupa, at ikaw ang Diyos na walang papantay sa iyong kapangyarihan. Kaya naniniwala po kami ang pangangailangan financial ng iyong mga anak. Kung trabaho man na kailangan ito, O Diyos, ay kanila itong matatanggap, sapagkat nakikita mo, Panginoon, kung paano ang iyong mga anak na patuloy na humihiling ng mga financial at trabaho o hanap buhay ay nananampalataya na sila po ay tatanggap nito. Salamat po, O Diyos. Kung meron pong mga kapayapaan, pagkakasundo ang kailangan ng mga bawat relasyon, anuman pong uri ng relasyon sa mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama, o anuman pong relasyon, ang kailangang pagkasunduin at kapayapaan, O Diyos, ang patuloy na umiral sa kalagitnaan ng bawat relasyon. Sa pangalan ni Jesus, aming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibigay niyo po ito sa inyong mga anak na nangangailangan nito. Kaya muli po, O Diyos, sa mga darating pang araw, sa aming pagtulog bawat gabi, sa mga gawain ng simbahan, sa bawat linggo ng aming gawain, Panginoon, tunay po, ng aming mga layunin ay upang ikaw po, O Diyos, ay aming masamba at kami po ay umihiling ng patuloy na katagumpayan sa bawat gawain, Panginoon. Sapagkat ginagawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon, ayon sa iyong dakilang kautusan at upang ikaw, O Diyos, ay aming masamba at mapuri sa aming mga buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, salamat sa gawain ng bawat Miyerkules, sa aklat po ng Kolosas, maging ito po ay bukas na mensahe at buhay na mensahe para po sa inyong mga anak na ngayon ay tumutunghay at kasama naming nag-aaral sa aklat ng Kolosas. Salamat po, O Diyos. Salamat po aming Ama. Salamat po aming Panginoon sa iyong kabutihan, sa pagpapala at sa biyaya. Sa lahat, Panginoon, ang mabubuting bagay na aming natatanggap mula sa iyo. Patuloy mo po kaming yakapin, patuloy mo po kaming gabayan, ingatan, samahan sa buhay namin sa araw-araw. Pagpalain niyo po kami, ikaw po ang aming Diyos na tinitingala at Diyos na sinasamba. Ikaw ay isang Diyos na buhay. Ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, Panginoon, muli namin hinuyo ko ang aming mga ulo sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon, sa pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming Ama, kami po ay dumudulog sa iyo at nagpapasalamat, nagpupurit, sumasamba. Sa pangalan ni Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito po ang aming sama-samang dalangin. Hallelujah. Amen. 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 Uli po mga kapatid, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Mag-iingat po kayo sa ating buhay sa araw-araw. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.